Sige mga tao, may magandang balita akong ibabahagi sa inyo. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Naalala niyo ba ang taong ito? Itong Islamistang sumisigaw ng Allahu Akbar na parang leader ng Taliban imbes na kumakatawan sa isa sa pinakamulat o progresibong partido politikal sa UK. Oh, itong jihadi/Islamistang si Motin Ali, ang pangalawang pinuno ng Greens. At palagi kong tinatawag itong hindi banal na alyansa sa pagitan ng mga Islamist at ng mga progresibo. Hindi naman sila totoong progresibo. Pero sige, tawagin na lang muna natin silang ganoon. Lagi naming iniisip kung kailan matatapos ang hindi banal na alyansang ito na magkasalungat. Pero nagkakaisa dahil lang sa galit nila sa kanluran. Yun lang, wala na nag-uugnay sa kanila. Nakikita nilang iisang kaaway ang kanluraning sibilisasyon, mga pagpapahalaga o mga kinatawan ng kanluran. Kinamumuhian lang nila yon. Magkaiba ang layunin nila. Komunista ang isa, Islamista ang isa pa. Gusto ng Islamista na itapon ang mga homosekswal mula sa bubong. At ang mga komunista, sosyalista, progresibo, woke at mga sobrang kaliwa o ano mga tawag mo sa kanila. Gusto nilang gibain ang kanluran. Pero gusto nilang palitan ito ng sosyalismo, komunismo, gender fluidity, droga, lahat ng yan. Lahat ng yan. Sa totoo lang, mas marami pang pagkakapareho ang mga konserbatibo o sentrista ng kanluran sa mga Islamista. Halimbawa, Dapat may sistema ang pamilya, may mga limitasyon sa ugnayan ng mga kasarian, walang gender fluidity o droga. Pero magkakaiba sila ng ideya kung paano dapat pamahalaan ng isang lipunan. At dahil ang mga sentrista at ang ating tradisyonal na mga pagpapahalagang kanluranin pa rin ang bumubuo sa ubod ng ating sibilisasyong kanluranin, kaya sila ang nagiging kalaban ng kanluran sa madaling salita. Madalas naming iniisip kung kailan matatapos ang alyansa nito. Nagkawatak-watak ito sa Amerika minsan, sa Hamtramck o Dearborn, kung saan inihalal ng mga woke ang mga Muslim. na maging alkalde ang isang Muslim, agad din ang tinanggal ang LGBTQ na bandila. Kaya nagtaka ang mga woke, ha? Simpurtahan ka namin. Bakit ganon? Matapos noon, naalala mo ba si Zara Sultana? Na yon, Muslim siya. Pero sa tingin ko, mas komunista siya. Kaya hindi patiyakang pa siya. Hindi ako maghuhusga. Kaya nagtatag siya ng partidong pampolitika na Your Party, kasama si Jeremy Corbyn. At inisip niya maganda ideya na isama ang apat na independyente at matitinding Islamista na Muslim bilang mga nagtatag na miyembro. Nagtanong kami ulit kung hanggang kailan tatagalan alyansa nila dahil magkaiba naman sila. Galit sila sa isa't isa. Wala talagang kahit anong pagkakapareho. Maaari makakita ng pagkakapareho ang mga nasa gitna sa mga sobrang kaliwang wokies. Maaari rin tayong makakita ng pagkakapareho sa mga Islamista. Marami tayong pagkakapareho sa kanila, pero galit tayo dahil may sarili silang kabaliwan. Pero wala silang ibang pinagsasaluhan, kundi ang iisang layunin na pabagsakin ang kanluraning sibilisasyon. Yun lang. Kaya nagkawatak-watak din ang alyansang yon. At inakusahan ng Zara Sultana ang inyong partido na pinamumugaran ng, hayaan ninyo i-quote ko, Sexist Boys Club. Nagkawatak-watak ang partido, kaya wala na ito sa survey ngayon. Pero pagkatapos ay lumitaw ang mga Greens, mga taong nadismaya sa gulo ng Your Party, sumali sila sa Greens. At nagsimulang tumaas ang Greens sa mga survey. Sa sobrang taas, ayon sa ilang mga survey, sila ang naging pangalawang pinaka-popular na partidong pampolitika sa UK. Idadagdag ko pa, kasunod lang ng reform, pero malayo sa unahan ng Labour sa ilang mga survey. Kaya nag-alala ako doon. Marami ring tao ang nag-alala. At pagkatapos ay parang, oh, baka hindi natin kaya, alam mo na, si Zach Polensky, ang baklang Hudyo na leader ng Greens, ay nakikipag-alyansa sa isang radical at mabagsik na Islamist. Anong nangyayari? Siguradong hindi ito magtatagal. Matagal na tayong naghihintay na may mangyari. Sana hindi na matagalan. May nagsasabi na mas magaling maglaro si Motin Ali kaysa sa iba. Mga hangal na Islamist na napaga ang kilos. Sinira nila ang tsansa nilang makapunta sa kapangyarihan tulad ng kapalpakan ng Your Party. Noong nakaraang buwan lang, ginagawa na nila ito. At gumawa ako ng video tungkol dito.
Tingnan mo itong mga baklang stripper na sumasayaw kasama si Zach Walensky at yung blondeng Barbie. Sina Zach at Hannah ang napapakita sa atin kung paano ito gawin. Nasaan ang mga Muslim? Nasaan si Motin Ali? Siyempre, hindi siya pupunta. Gaya ng sabi ko, magkaiba talaga ang mga ito. Kaya hanggang kailan tatagal ang ganitong alyansa? Malinaw na hindi ito magtatagal. At si Zach Walensky ay bakla, Hudyo, at sobrang laban sa Israel. Kaya isa pa yon sa mga naging pagkakapareho nila sa mga Islamista dahil galit sila sa mga Hudyo. Gusto nilang mawala ang Israel, kaya nagkaisa sila kahit saglit. Pero pagkatapos, sa nakalipas na 24 na oras, may iba pang nangyari. Tingnan mo ito. Pangalawang pinuno ng Greens. Hinimok ng pangalawang pinuno ng Greens ang mga miyembro na idemanda ang partido dahil sa pagsuspinde ng mga kandidato sa lokal na eleksyon. Alam nyo naman, paparating ng lokal na halalan sa konseho. Sa Mayo 7, wala pang isang linggo mula ngayon. Sinuspinde ng Greens ang ilang kandidato dahil sa ilang dahilan. Ngunit sa ngayon, hindi pa malinaw ang nangyayari. Lumabas lang ito mga 16 na oras na ang nakalipas. Iniulat na sinabi ni Motin Ali sa pagpupulong ng Greens for Palestine. May hiwalay silang grupo sa loob ng Greens na tinatawag na Greens for Palestine Group. Kailangan nilang kumuha ng seryosong legal na payo at magsimula ng isang class action. Oo, pagtataksil sa bayan. At sa palagay mo ba pinapansin ni Motin Ali ang mga woke na pulisyan ng Greens? Wala silang pakialam. Sino mag-aakalang ganun? Nandyan sila para itulak agenda ng mga Islamista. Anong nangyari? Bakit tinanggal ng Greens Party ang sarili nilang mga kandidato dahil sa antisemitismo? Galit si Zach Walensky sa mga Hudyo, sa sarili niyang komunidad at sa Israel. Anong nangyayari? Ito ang ulat ng BBC. 2 kandidato ng Greens Party ang inaresto dahil sa umano'y anti-Semitikong mga post online. Lumabas yan 2 oras na ang lumipas. Una nating narinig na nababahala si Motin Ali sa pagsuspinde ng ilang Greens candidates dahil sa umano'y anti-Semitikong pahayag. Di natin alam ang mga iyon. Siguro napakagrabe ng mga iyon. Kaya mabilis na kumilos ang pulis at inaresto pa sila. Hindi lang sila nagsuspinde. Umabot pa sa pag-aresto sa kanila. Kita namang hindi ginagawa ng pulis at gobyerno yon dahil sa kabutihan lang ng loob nila. Ginagawa nila yon dahil sa sobrang pressure na nararanasan nila. Dahil dun sa Somali na terorista na nanaksak ng mga Hudyong nagkataon lang na naroon. At si Keir Starmer ay pumunta sa Golders Green at pinaalis siya roon. Binubu siya palabas. Mukhang siyang pinakakinamumuhian na punong ministro sa kasaysayan ng UK. Kaya siguro nagtataka ka. Ano kaya ang sinabi nila? Hindi sinabi ng BBC kung anong sobrang anti-Semitiko na hindi sapat ang suspensyon. Tingnan mo ito. Handa ka na ba? 2 Green Party kandidato ang inaresto dahil pinaghihinalaang nag-uudyok ng paggamuhi sa lahi matapos umanong mag-post ng mga anti-Semitikong komento. Isa sa kanila ang nag-post ng placard na may nakasulat na, "Ang pagbabangga sa isang sinagoga ay hindi anti-Semitami. Ito ay paghihigante." Grabe. Baka sabihin mo, nakabasa na ako ng mas malala sa mga pro-Palestine na protesta na matagal na. May mga tao na ipinagtanggol ang Hamas sa panggagahasa sa mga Hudyo at babaeng Israeli noong Oktubre 7 at sinabing ayos lang yon, pinapayagan yon, makatarungan yon at paglaban yon. May mga nagsabi niyan sa mga universidad sa Amerika. Kaya nga, may nakita na tayo mas malala dyan. Pero ano ang nagbago? Una, kahit si Zach Walensky ay naramdaman na kailangang suspindihin ang mga kandidatong yon. At pagkatapos,
Ilalagay niya sa panganib ang alyansa niya kay Motin Ali dahil umaasa sila sa buto ng mga Muslim. Totoo naman talaga. Malinaw na hindi nakatulong ang performance ng mga baklang stripper na ito. At si Moting Ali ay binatikos ng maraming iba pang British Muslim. Pero alam mo yun, sino bang nakakaalam? Madalas, galit ang nagbibigay lakas sa mga taong ito. At ang galit nila sa kanluran, ang galit nila sa komunidad ng mga Hudyo, ay sapat na lakas para magbuklod sa kanila. Pero sinasabi ng kasaysayan na hindi ka makakabuo ng kahit ano gamit ang galit. Hindi mo talaga magagawa. Sa huli, kailangan mo magpatuloy at bitawan ang galit. At kailangan mo magdagdag ng isang bagay na talagang positibo, na bumubuo ng isang bagay, na nagtatayo ng isang bagay, na nagpapasulong sa inyo bilang isang grupo, bilang lahi ng tao. Pero wala talagang ganito ang mga taong ito. At itong dahilan kung bakit sinusuportahan ko ang Israel. Ang Israel ay nagtatayo. Ang Israel ay gumagawa. Ang Israel ay nag-i-innovate. Anong ginagawa ng mga taong ito? Anong ginagawa nila? Ang tanging nagawa nilang imbensyon nitong nakaraang siglo ay ang suicide bomber at terorismo. Yun lang. Bagong balita ito na matagal na naming hinihintay. Hindi ko alam hanggang saan naabot pero siguradong maganda ito. Akala ko mas matatagalan pa dahil akala ko mas matalino si Motin Ali. Pero hindi nila napigilan sarili nila mga pare. Hindi talaga nila kaya. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ko itong isang hindi banal na alyansa. Dahil darating ang panahon na masasampal ang mga woke ng mga Islamistang ito. At dahil wala naman talaga silang pagkakapareho, kaya hindi sila kailanman magkakaroon ng matibay na sandigan. Bantayan ninyo, nagiging interesante na.